Okay, meron nagtanong sa community ko recently. Yung sabi niya sa akin, Sir JC, bakit po may mga freelancers na broke pa rin? So, napag-isipan ko gawa siya ng content, and on this video, explain ko sa inyo yung 3 reasons kung bakit may mga freelancer pa rin broke. So, despite the fact na may high-paying clients sila, let's say $1,000, which is high na sa Pilipinas, pero broke pa rin sila. Based on my experience, guys, kasi pinagdaanan ko yun, ito lang yung 3 reason. First reason is wala kayong money management. Kapag kumikita ka ng pera, dapat pag-aaralan mo na in a way or at some point kung paano yung finance. Basics ng budgeting, dapat alamin mo yun. Yun yung pinaka naging challenge ko before kasi hindi ako marunong mag-budget. The more ko siya ini-ignore, the more na lumalaki kinikita ko before, relatively kasi hindi naman ako nanggaling sa mayaman ng family, so malaki nang kinikita ko before. For me, nagiging broke ako lalo. So, it really hit me, and it came to a point na talagang kailangan kong aralin. And nung inaral ko siya, doon na nag-make sense, and doon na ako natuto magtayo ng emergency fund, magtabi ng savings, mag-check if may budget ba ako talaga sa mga bagay na to, i-check ko kung ano ba yung kaya kong bilhin sa hindi, and so on and so forth. So, nung inaral ko yung yung proper money management, natutunan ko kung ano ba talaga yung true na parang kakayahan ko. Kasi, minsan sa mga freelancer, porket kumikita ko na rin ng 60k, 70k, 80k, minsan 100k, akala nila kaya na nila bilhin lahat. Pero in reality, yung iba may mga utang. Yung iba naman, malaki yung OPEX nila, operational expense nila, or living expense na tinatawag, malaki yung fixed expense nila, malaki yung ginagastos nila sa pagkain. So, naka-cloud tayo ng judgment natin kasi hindi tayo aware sa mga ganun. Pero kapag nilagay mo na siya, inaral mo, tinignan mo talaga kung paano nag-work yung in at saka outs ng pera, at kung ano yung nagme-make sense sa'yo, dun mo marirealize na, okay, ito lang pala yung kaya ko. So, it really hit me. Kaya may mga freelancer pa rin na broke. So, kung ikaw yung tinatamaan doon, sana natuto ka na. So, that's one, okay? And I learned that the hard way. Second naman, guys, is hindi nila inaaral yung client retention. Medyo masakit na topic yan, pero emphasize ko to, guys. Client retention, it's actually a skill. Building relationship with your client, building consistent, or maintaining consistent na result na dinideliver mo sa clients mo para magstay siya. And of course, yung expectation ng client na di-deliver mo. Ang problema kasi sa mga ibang freelancer, porket nakalad na sila ng client, feel na nila okay na, yun na yung end goal, champion na sila doon. Pero reality, it's just the first part. Client acquisition is just the first part. Pag naka-acquire ka ng client, ang next na dapat pinapractice mo, paano ba mag-build ng relationship sa client? Paano mag-maintain? Ano yung mga continuity na pwede yung offer? Paano ka mag-upskill, career growth? Yun yung mga importanteng part kasi guys, always remember, for me freelancing, it's actually a career. Hindi siya side hustle or part-time, it's a career. And for me, ito na nagpakain sa akin to the point na influencer na ako ngayon at may mga brands na pumapartner sa akin at nagtitiwala sa brand ko. So, ang point ko lang dito guys, always play for the long term. And part of the long term, syempre, sustainability. Yan yung, dyan nagfe-fail yung mga ibang Kaya yung iba, intro lang, naka-acquire ng client, di naman nila alam yung retention kung paano nag-work, nawalang trabaho, so lilipat ulit. Pinagdaanan ko yan guys. Really came from my experience, kaya I get it. Okay, so aralin nyo yan. And pangatlo guys is, medyo masakit, pero legit to, upskilling. May mga freelancer, okay na sila sa ganun. Ano nangyayari kapag di ka upscale ng skill mo? Mapag-iiwanan ka. Kaya lahat ng mga tao na hindi aware or freelancer sa AI, hindi nila alam yung AI enablement at kung paano niya i-leverage yung operations mo or sales or marketing or kung ano man department mo sa freelancing or ino-offer mo, ang nangyayari is mapag-iiwanan ka at mababaon ka sa limot. Ang dami kong mga naging kasabayan na freelancers na ganun. Specifically sa amin sa sales, yung mga hindi nag-aral ng CRM, nag-aral ng mga automation, AI, SaaS, and whatsoever para mapabilis yung efficiency at mag-multiply ng output sa trabaho, sila na pag-iwanan. Ang nangyari, bine-blame nila yung mundo, whatsoever. So, kailangan guys, up-to-date tayo. Up-to-date yung skill natin
at dapat nag-upskill tayo. At ang pinaka-importante dito guys is focus. Magfo-focus ka lang sa specific skill mo and maglalagay ka lang ng tools at saka mga adjacent na mga skill na sa tingin mo mas magbibigay ng magmumultiply yung output mo dun sa trabaho para mas maging efficient ka at mas high leverage yung career mo. So yun lang for me, yung tatlo na yun. If one, marunong ka sa money management, definitely hindi ka magiging broke as a freelancer. Pangalawa naman, if marunong ka sa client retention, maraming opportunities na kabang sa'yo. And lastly naman, meron kang mindset na nag-upskill ka lagi. So if you have those three, definitely hindi ka magiging broke. Pero kung wala ka nun, magiging broke ka. So yun lang naman sa akin guys. Let me know if may na-miss out ako dito. Comment down below. Also guys, meron pala akong free community that teaches freelancing from start to finish. Ibig sabihin, from wala kang alam regardless sa background mo, whether if you're in corporate, an employee, or kaya naman student, or kaya naman retired or unemployed. Lahat yun ituturo ko sa inyo in layman's term hanggang malan yung first client nyo. So if you want to check it out, link dito sa comment section or in my bio or search nyo jointheparliament.com. So yun lang guys, kita-kits.